So, what is up sa inyo mga katropa? It's me, your boy Van. Lagi na kapag another vlog na season 5, episode 8 na ata. Yeah, last time kasi nagkamali ako ng sinabi. Sabi ko episode 6, 7 na pala yun. So, episode 8. So, 2, 3, actually 4 episodes na lang. 9, 10, 11, tatlo nga. 3 episodes na lang. Ano ba yan? Nalilito pa rin talaga ako. Okay. So, 3 episodes na lang. Tapos na po ang vlog na season 5. And yung filming ng film namin is ongoing na. So, konting touch na lang ng filming, konting scenes na lang. And then, ang TTRP production is mag-undergo na sa editing ng film namin. And syempre magtataka kayo kasi sinabi ko dun sa episode 7 na sa 26 is may upload tayo, which is na-upload ko na. And then sa 27 is may upload din tayo pero walang upload kahapon. Bakit? I just enjoy the freaking moment. You know what it is, man? Kasi yun naman talaga eh. And to be honest, that day, yung kahapon, is one of the best days of my life. Sabihin na natin, one of the best 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 days of my life. Kasi talagang, man, I never felt that feeling since I was in 7 years old. Yeah, nung 7 ako, yun yung last time na na-feel ko yung moment na yun na talagang, sabihin na natin, yung linya doon sa kantang Dilim na isinulat ko na marirelease next year is meron dong linya na kompleto Ricardo, walang magbabago. What does it mean? So, halimbawa na lang, it's just like a dish. Kumbaga, luto siya. Isa siyang pagkain na pag kompleto Ricardo, kahit pa ulit-ulit maglutuin, hindi magbabago yung lasa. Masarap pa rin siya. Ganon yung moment na yun. Kompleto Ricardo, pero hindi pa rin nagbago yung feeling ko. Talagang, so na-overwhelmed ako sa saya, na-overwhelmed ako sa, alam niyo yun, sa lahat ng bagay na na-feel ko that time. Halos, mixed emotions talaga. Medyo, kapon nga, hindi ko masyado pinahalata na medyo nag-tear up na ako. Parang medyo naiiyak na sa saya. Bakit? Kasi nung moment na na andito ako sa Pasimano sa Tedris. Nakaupo ako doon. Tapos nakita ko siya. Nandun kasi siya. Nakita ko siya. Panoorin niyo yung mundo. Okay? Para malaman niyo kung sino yung tinutukoy kong siya. Nandun yan. Nandun siya sa kapatid ko. Nandun sila. Matutuwa lang ako kasi medyo nagkakaroon sila ng medyo sabihin na natin konting bond together. Specifically with my mother and then my little sister talaga. And to be honest, ibang doon ko na napagtanto na ibang-iba siya sa iba. Kung baga sabihin na natin na parang, sabihin na natin, di ba? Kasi before, I always said na parang pare-pareho lang yan. Sa una lang, magaling yung mga yan. Pero ngayon kasi napagtanto ko, even though na halos 3 months na kami nag-uusap ni ako sige, drop na yun ni Bella. Almost 3 months na. Actually, 3 months na nga kami nag-uusap ni Bella. Ayun, sabihin na natin 3 months na nga kami nag-uusap. Talagang ganun pa rin yung excitement sa tuwing nakikita ko siya. Tuwing alam kong magkakasama kami for the rest of the day. Ganun pa rin yung excitement. Ganun pa rin yung energy na binibigay namin sa isa't isa. Even though na sinabi ko nga sa mundo na ang daming naging problems, ang daming naging argument, ang daming naging challenges. Pero yung mga bagay na yun, it's just to test ourselves out. Kumbaga, kung kaya ba namin ipaglaban yung mga nararamdaman namin. Well, even though na, yun, 2 beses ko sinubukan isuko, 1 beses ako naniwala sa mga story ng ibang tao without knowing the whole story is. Even though na ganun na nga yung nangyari sa nakaraan, I still managed to fix things up. So, dahil kilala mo siya ng mga family, this is it. Time to say na, yeah, I love love. I will not gonna say fuck love now. Kasi, bakit? Kasi yun nga, sabihin na natin na ganito.
When someone leaves, someone will comes. Ganun lang naman talaga palagi. Pag may umaalis, may dadating na panibagong tao. Pero wala pa rin magbabago doon. Kung ano yung naramdaman mo before, yun pa rin yung mararamdaman mo sa susunod na may dumating na tao. If it is love, it is about love, mapapalitan yung tao, pero yung mga challenges, yung mga problems, yung mga pagdadaanan nyo, same as before pa rin. Kasi gano'n naman talaga na-realize ko yung dati, na, ayun nga, tunay yung sinabi nila na, oo, pagdating sa love, mapapalitan lang talaga yung tao, pero yung challenges, yung mga pagsubok, yung mga pagdadaanan mo, ganun at ganun pa rin eh. So, kumbaga, since naranasan mo na before, na-experience mo na before, nalagpasan mo na before, alam mo na yung gagawin next time, di ba? Pero ako kasi, takot yung inuna ko dati. Kaya, yun, nag-leads dun sa 3 times na almost na month-end talaga. And yun, nung kahapon, one of the best moment, and talagang nakapasaya ako. Huli ko naranasan yun, sabihin na natin, kompleto talaga yung feeling. Huli ko naranasan yun since I was 7 years old. Yeah, kasi nasabi na ako, kompleto family ko yun. Kompleto talaga, same. Talagang kompleto Ricardo din. Yun yung last time na na-feel ko yung feeling na yun. And nasundan siya kahapon lang. Kompleto talaga. Yung ambigan ko, yung family ko, andun din siya. So, talagang kompleto talaga yung feeling. Talagang buong buo yung araw ko. Buong buo na wala agad yung pagod ko. Alam mo yun, talagang yung pagod na naipon sa akin, yung pressure and then yung stress, yung hassle na naipon sa akin for a months na dahil sa pagpuput na too much pressure sa sarili ko kasi gusto kong magkaroon ng academic validations, acknowledgements, ganyan. Sa kagustuhan ko noon, naipon talaga yung pagod sa akin. Pero yung sa kahapon na nangyari kahapon na kompleto talaga. Talagang is nag-vanish siya bigla eh. Bigla siya naglaho na parang bula eh. Yung pagod. Man, to be honest, sana maulit yung moments na yun. Sana. And I trust her. I trust them na maulit at maulit pa rin yun. So, ang kailangan ko na lang talaga is magpakatatag. So, hindi na lang yung sinabi sa akin ni Papa. Kasi sinabi sa akin ni Papa, ikaw na bahala dyan. Alam mo na naman yung tama sa mga. Alam mo na naman paano tratuhin yung babae sa tamang paraan. At huwag na mong gagawin yung ginawa na. Alam niya na yun. Tangina mo, walang ganon. Ha? So, ayun. Damn, walang pictures eh. Wala rin masyadong videos, pero ito lang yung pictures na pwede ko ipakita. Magpa-flash yung screen habang nagsasalita ako. Ayun, to be honest, kompleto talaga eh. Like, dude, what the heck? Ay, nakangiti ako. Grabe, kahapon pa tayo hindi mo wala. Kanina, medyo hangover, panging shades over and whatsoever ako. Kaya wala akong masyadong energy kanina maghapon eh. Pero nung medyo nawala na, talagang ano eh, namimiss ko yung moment na yun na parang gusto kong bumalik sa kahapon. Ganoon. Gusto kong mag-time travel, i-reverse muna yung time. Balik tayo sa kahapon. Oo, balik tayo. Kasi ang dami kong gustong gawin na hindi ko nagawa. Yun talaga yung panghihinayang ko. So yun, kinaganin siya ng buong family. And then yun, medyo nagkaroon ng bond between my mother, my little sister, and sa lola ko. Tsaka kay Bella, nagkaroon ng bond sa kanila, which is yun naman talaga. Kasi ang tumayo ko talagang ina sa buong buhay ko is yung lola ko. Tapos syempre, yung mother ko, isa ko lang din makasama before. So, ano na yun sa akin, parang kompleto na rin ako doon sa part na yun na nagkakaroon sila ng bond or sabihin natin parang okay sila. Not just like before, yung last relationship ko talagang bounce na dyan, pre. Stop it. Get some help. Talagang badass shit, man. Badass fucking shit. Okay. Kaya talaga, hindi ko kaya na lang sa relationship ko na wala talagang ka-bond. Alam mo yun? Wala talaga. Pero yung kahapon kasi, may bond talaga eh, may connection, kumbaga eh. Talagang gusto kong balikan yung araw na yun, yung kahapon.
Kanina nga nag-film kami kanina. Kuwento ko dun sa kaibigan ko, dun sa tropa ko na sabi ko sa kanya, nagkaroon sila ng bond. Nagkaroon ng bond si mama, yung kapatid ko, tapos si Nana ko, tapos si Nana. Nagkaroon sila ng bond, konting banding, ganun ba? Parang nagkaroon, sabi sa akin, tropa, ayun, nagkaroon ng connection, ganun, na parang, okay sa pamilya mo yung siya. Sabi, pero nga, talagang sabi ko sa kanya, hindi ko ma-express, hindi ko mapaliwanag kung ano yung nararamdaman ko ng time na nakita ko yun. Kasi even though nasabihin na natin, sabi ko sa tropa ko, even though nasabihin kong lasing ako that time, pero still, yung state of mind ko is heaven na heaven pa rin eh. Talagang conscious pa ako doon sa nangyayari. Kasi hindi pa naman talaga akong sober as fuck eh. Diba? Hindi pa naman talaga ako lasing talaga. So sabi ko, ano pa rin, aware pa rin ako doon sa nangyayari sa paligid ko that time. So sabi ko, talagang hindi ko mapaliwanag yung nararamdaman ko that time. Kaya hindi rin ako nag-chat sa DC natin, kasi nagkaroon din ng problema sa namin, pero na-handle ko rin naman kanina. Nakabawi-bawi din naman ako. So, ayun, kaya walang upload kahapon, okay? And enjoy ko lang yung moment, talagang, masarap balikan ako kahapon, man. Kung pwede lang. So yun, dahil 3 episodes na lang po ang natitira sa Vlogmas Season 5, and hopefully, abangan nyo yan abangan nyo. So, yung Q&A with a twist is this weekend siya ma-upload. Isasabay ng KTRP Production sa editing ng film. Yun, isisingit namin yun. Siguro Sunday or Monday siya ma-upload kasi Saturday ako nag-shoot nun. So, yun. May mga tanong tayong sasagutin na medyo balagbag yung iba. Yung iba medyo seryosong tanong na hindi natin sure kung masasagot ko. And then, mayroon doon mga tanong na talagang hit so hard sa life ko. Galing yun sa production, galing sa kaibigan ko, and random yung iba. So, 15 questions in total yung mga tanong na sasagutin natin. And yun. So, yun lang naman guys. So, if you like this video, please drop a like, share, subscribe, and hit the notification bell. At gusto mo shoutout, comment down below na share shoutout po. And I'll pick 5% and I'll shout them to the end of the video. So lang guys, so medyo malilate ng upload kasi 29 na ito ma-upload, okay? 29 na ito ma-upload, so hinay-hinay lang kayo. Antayin nyo lang bukas yung upload ko. So yun. So lahat ng inuwento ko ngayon, nangyari po yun ng 27. Kasi 28 ko to pinifilm. So yun lang guys. Peace out and signing off. And see you guys sa next episode ng Vlogmas Season 5. Peace out. Peace.